Good morning. It's coffee time with God. Amen. So, ang ating gospel reflection ngayon is about teaching about adultery, taken from Matthew 5, verses 27 to 32. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery.' But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body go into Gehenna. It was also said, 'Whoever divorces his wife must give her a bill of divorce.' But I say to you, whoever divorces his wife, unless the marriage is unlawful, causes her to commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Napilit ko dito, phrase eh. Ano? Phrase. Phrase. I-phrase, hindi siya word. Cut it Okay. off and throw it away. Yan. Cut it off and throw it away. Verb yan. Verb. So, ibig sabihin, cut it away. Hindi naman sinabing cut it down and keep it. Sabi niya, itapon mo, no? Gupitin mo, itapon mo. Ganon ka kalala o kasama yon para sa atin. Kaya inilalayo ni God sa katawan natin. Kasi yung katawan natin, kaya ang example niya dito, katawan, kasi di ba tayo, pag nagkasakit, meron tayong nahahawa yung mga organs natin eh. So, kailangan mong tanggalin o patayin yung mikrobyo niya para hindi kumalat. So, parang ganun yung in-example niya. Although, ang sinabi niya yung mata, yung ano, kasi nagiging dysfunctional tayo pag may mawawala sa ating pyesa o mawawalang part ng body natin. So kung gusto natin maging kompleto yung body natin, sabi niya dito na ano, kailangan maging ano ka matuwid, no? Matuwid ibig sabihin kahit anong maliit na masama, wag kang sumama doon. But ang good news dito na nakita ko is makakasama ka pa rin kay God kahit na kulang-kulang ka.
Di ba? Kasi inaalis mo yan eh. Tapos sumasama ka pa yun kay God. Parang, ako yun yung ano sa akin. Parang, ano, naku, parang message ko na ata yun. Anyway, so yun yung dating ko ang pagkaintindi ko dito. Na kasi ang sinabi niya dito na puro ano eh, oh, puro nega na sabi na alisin mo, ano ka pag hindi mo inalis. So parang warning sa akin. Mm. Yan lang. Tama yun, ano. Ang ano nito, yung bigat ng magiging consequence. Kaya ganyan kabigat din yung kanyang analogy. Hindi naman talaga gusto niyang putulin mo yung kamay mo, Yeah. no? Ang parang sinasabi lang niya, this is a grave sin. Yeah. Kaya nga, proposal, suggestion ng ating Panginoon, tanggalin mo na lang yan. It is better kesa yung nandyan yan, pero mahulog ka sa kasalanan. Yun. So, ganun katindi yung kanyang warning. So, Yes. medyo mabigat na kasalanan yun. Okay? So, ang sa akin naman, lust. Mhm. L-U-S-T. So, ito yung pagka, ano sa laman eh. Parang desire Pleasure. for pleasure of your flesh. Mhm. Yan. Ang talagang commandment, yung adultery. Huwag kang magkasala ng adultery. That means, naghanap ka ng iba, yung fidelity na design ni God sa mag-asawa ay sinisira mo yung design ni God about the marriage na kanyang inintroduce. So, matindi talaga yung ano niya ron. Kaya nga, parang ang gusto niyang i-address agad yung ating nagiging desire, pleasure of the flesh. Yun yung kanyang ina-address talaga. Doon pa lang nag-iisip ka pa lang or nag-i-imagine ka pa lang. Matindi na yung punishment na nakikita ron. Yun yung nakikita ko dito sa gospel na ito. Gusto ni Jesus na i-address natin agad doon pa lang sa desire mo. Hindi mo pa talaga ginagawa, but nagde-desire ka pa lang, nag-i-imagine ka pa lang nung lust sa isang babae sa opposite sex, malaking kasalanan na para sa kanya. Yun nga yung title, eh, no? Teaching about adultery. Ngayon, ang napili mo nga dito is lust. Kasi yung lust, yan yung, di ba si God nga yung nag-create natin? So parang yan yung sinasabi ni God na yan yung desire ng tao na mahirap i-control. Kasi masarap, may pleasure, no? Kaya you desire for it. Parang yung addict, no? May desire ka. Na pag na, ano mo na, nagiginhawaan ka na. So, sinasabi ni Lord dito, binibigyan tayo ng warning na it is sinful. Sabi mo nga, na it is sinful even without touching the person. Like yung sa mga porno, mga ganon, di ba? So, sinful yun talaga. So, um, ano to sa atin, warning to. Kasi ano yan, very obvious na sinabi niya. Kaya pag tinanong mo, pwede bang manood ng mga ganon, di ba, yung mga bone? Talaga. Eh, hindi talaga pagkakita mo na ngayon. Ito self-explanatory, hindi ito mga malalalim na words. Kaya tama na yung last, kasalanan talaga yan. Ang message na pick up ko rin dito is yung last. No, di ba sabi, last. Desire lang yun, desire. Tapos pleasure, 'di ba? Desire and pleasure. Yan po yung number one na kung mapapansin nyo, yan yung unang temptation na nananalo ang demonyo sa atin. Kaya si God talagang tinuro niya talaga yan, no? Walang exception to the rule. O, pwede kang ganito. Hindi, talagang sinabi niya, sa mata pa lang, magkakasala ka na. Hindi niya sinabing, pwede ganito. Wala, wala. Talagang dinerecho niya. Kasi, ang demonyo talagang pwede niyang laruin eh, di ba? Kaya sinabi ni Jesus dito. Pagkatapos pa, yung example nga niya, na tulad ng sinabi ko, na tatanggalin niya. Imagine mo kung gaano kalala yung kasalanan na yun na yung part ng katawan mo, puputulin mo. Hindi mo ba ma-imagine na tatanggalin mo yung mata mo dahil nagkasala ka? Ganong kalala. So paminsan pag binabasa ko nga, binabasa natin, no, lalo na ngayon talagang
Kasi noon, nagbabasa lang, tapos ka na. Ito talagang inaaral natin. Grabe pala talaga yung description niya dito. Kung gaano kalala ang adultery. Kasi biruin mo, hindi mo pa hinihipo sa isip pa lang, pinapatanggal na yung mata sa'yo. Mm. Eh di lalo na kung nasa action ka na nun. Hindi ba? Eh tapos, bakit niya sasabihin sa atin? Eh kasi, sinasabi natin, Lord, di ba? Gusto namin sumama sa iyo. At si Lord, mahal niya tayo. Hindi niya tayo pwedeng kunin kung we continue to have that sin. Kasi meron tayong free will. Mm. So, sinasabi ni Lord sa atin, mali yan. Tapos bibigyan tayo ng grasya ni Lord. Hindi humihinto si God sa atin hanggang sa ma-realize natin na ano na siya dapat talaga ang paniwalaan natin. He is the truth, no? At siya ang makakapagpasaya sa atin dito sa mundong ito, hindi itong last na ito. Dapat yung last magiging LAST, hindi LUST. Amen. Yeah. Ako, ang nakita ko naman, pagka yung nag-divorce ka sa wife mo, pagkatapos nag-asawa ka sa iba, it is an adultery. Yan nga yung question ng mga tao eh. Sabi, bakit kami binigyan ni Moses ng clearance na pwede mag-divorce? Sabi ni God, in the beginning, it is not so. So, ang design ni God dito sa marriage, yung nagsama, and ang design niya is for them to propagate life. Sabi nga, you must be open to new life. So yung mag-asawa, talagang siya ang nag-initiate para kayo out of love, magbubunga yan ng isang bagong buhay. So yung desire mo sa flesh, it is intended para magkaroon talaga ng union na talagang na-express mo yung love mo fully dun sa partner mo. So, both of you are totally giving of yourself to your partner. And the fruit of that is a new life. Yun yung design. It is not an object to satisfy your fantasy. Sabi nga, na parang i-feed mo lang yung fantasy mo, it becomes an object and it is not the design of God. Love me for what I am. Oh, It's not, may kanta niya na, simply not being me, don't love love me me for for what what you you intend intend or hope that that I I would would be. be. And if you're only using me to To feed feed your your fantasy. fantasy, you're really not in love, so let me go. I must be free. Yan. Diba? Ang Kanta? design ni God on sexual urges or desire is really for the purpose of propagating a new life. Yan yung utos ng Diyos. So gusto niya maging sacred yung. Kaya nga, ang bigat ng kanyang parusa, yung inilagay niya ron sa magiging ugat kung bakit ka magtataksil sa partner mo. It is because of yung hindi mo na control yung iyong sexual desire. So ang tingin mo na sa opposite sex is an object. Yung iyong feeling ay talagang maparaos yun. Ito yung napakagandang katuruan ng ating Panginoon. How do we respect our wife, our husband? It is, itong lesson na ito ang ating tingnan. Ngayon, ano ba ang pwede natin magawa? Kaya nga pala meron tinatawag na yung fasting, abstinence, kasi diyan talaga natin pinapractice yung makontrol natin, yung ating pinaka desire na napakahirap kontrolin. Ngayon naiisip ko yung abstinence, di ba? Sabi, flesh. That includes your desire for the flesh. So ito ang time that we are controlling our sexual urges, no? Para ma-practice natin. Kung dumating ang time na nararamdaman ko yan, lalo na sa iba, sa hindi mo asawa, makokontrol mo. Kasi
pinapractice mo yan, lalo na pagka Lent, di ba? May abstinent. Dati iniisip ko, yung kaya talaga yung ibig sabihin nun, pati sa yung Siguro. inyong sexual life na mag-asawa. At saka, ano kasi, depende kasi kung anong klaseng desire yung meron ka, kung ganun ka talaga kahap. Pagkatapos The more, Oo, the kailangan mo oo. i-practice. Yes, oo. Tsaka hindi kasi 'di ba pagka yung Lent season, kung ano yung gusto-gusto mo gawin, ano yan, sacrifice yun 'di ba? So kung kunyari yung sex gusto-gusto mo, sabi ay Lord, ano mo, i-offer ko to, hindi ako Yes. okay, manonood ako, mahilig ako manood ng Netflix o hindi muna ako manonood. Parang ganon. Isa sa mga ano yun na pwede mong isakripisyo. Oo. Kasi So yun yung lahat ng pwede natin magawa, yung sa porno, Mm-mm. dapat ma-practice natin yan. Na pagka makita kang porno, ano mo, dasal ka, whatever you can do para hindi mo ma-entertain yun. Because that will lead you to lust. And that Oo. lust will lead you to adultery. May dito, sabi, if you see, di ba yung porno, mata yung nakikita mo example na niya dito yan di ba? Medyo mahirap Porno, naman talaga yan. porno. That's why sa Lent, meron tayong abstinence. Yung abstinence na yon, it is the flesh, real flesh of an animal na pwede natin kainin or the flesh of human. Yet dito lumalabas yung Desire. control natin in our sexual desire. Desire. Yan. Lalo na mag-asawa kayo. Ibig sabihin, wala namang ano Hindi naman bawal. walang prohibition eh. So ito, dito talaga pinapractice yung particular gospel ng Mm. ating Panginoon. Lalo na nga kung ano ka talaga, yung ganun ka talaga Yes. ka hilig, di ba? Yung hindi Mm. mo makontrol talaga. Oo. Minsan kasi sa mag-asawa, yung iba talagang sobrang hilig. Yung babae kasi medyo parang pigil na konti. Na ano lang siya sa asawa niya. So, yung Lent, pwede ka dun Mm. ma-offer mo yung kay God na, Lord, tulungan mo ako, di ko Oo. makontrol. Pag humingi ka naman ng grasya, di ba? I'm sure the Lord will give you the grace to control Oo. in Meron pa His rin ano perfect yan eh. time. Meron pa rin, even hindi Lent. Kung yung asawa mo, nakikita mo naman, parang sinasabi sa'yo, "Naku, sobrang pagod ko ngayon." Parang ano, Oo. bakit mo pipilitin? Di ba? Respect mo yung kanyang Yeah. nararamdaman. Yan nag-aaway yung mga iba Mm. na hindi nila yun yung walang respect. Kaya nga, sana kung naririnig dito, hindi mo naman siya siguro kasi talagang yun yung outlet niya, di ba? Imbis na pumunta siya sa ibang babae, yung asawa niya, kaya yung babae talagang sige na lang kaysa pumunta sa iba, Oo. pinagdadasal na lang. No? Kumbaga sa meron man ng bubugbog. Yan naman mahilig man sa sex, di ba? Oo. So talagang um, lahat tayo binibigyan ng chance ni Lord kung paano tayo babangon Mm. kung saan tayo nahihirapan. Oo. Ito pa naman yung parang part na sa ating counseling. Ito yung parang hirap na hirap ilatag I-break sa up. atin yung Oo. ganitong problema ng Kasi, mag-asawa. kasi medyo, Oo di ba? eh, Parang very private. very private, Pero pero bihira kami makakita, maka, actually wala pa tayo narinig na yun ang sinasabi ng wala. problema eh. Medyo, ano pa ang Pinoy medyo ganyan pa. Pero siguro sa ibang bansa, very vocal na Yes. sila dyan. Okay. Okay, so again, on So Monday na tayo. advance Happy Father's Day po sa inyo Yes, Happy lahat. Father's Day Father's Day. And Happy Father's Day sa tatay ko sa langit. Yan. Amen. So, good morning and hello to everyone. Amen.